Si Count Desmond ay isang tunay na leader sa kanyang kaharian na hindi kailanman nagkamali, ngayon ay handang sunugin pati sariling buhay, para lamang manalo. Sa gitna ng digmaan, habang isa-isang bumabagsak ang kanyang hukbo, may isang bagay na mas nakakatakot kaysa pagkatalo, ang kapangyarihang matagal na niyang itinago, at handa na niyang pakawalan. Welcome back, mga idol, pasensya na kung ilang araw tayong walang upload, kagaya ng nakikita nyo, inararo ng hindi pa kilalang sasakyan ang linya ng aming internet, maraming nadamay, kasama na ang connection namin, kaya tuluyan tayong nawala ng net, pero ngayon, ayos na ulit ang lahat, kaya tuloy-tuloy na tayo sa ating mga recap, at sa pagbabalik natin ngayon, handa ka na bang masaksihan ang laban na magpapabago sa lahat? Itinutok ni Walter ang kanyang espada kay Count Desmond at sa hukbo nito, saka siya sumigaw ng utos na umabante, ibuhos ang lahat ng lakas. Sa isang iglap, sabay-sabay sumugod ang kanyang mga sundalo, inaatake ang mga Twin-Winged Knights mula sa iba't ibang direksyon at unti-unting kinukubkob ang mga ito. Mabilis at mabagsik ang kanilang paglusob, at sa ilalim ng pinagsamang puwersa ng mga kaalyado ni Ghislaine, nagsimulang bumigay ang depensa ng mga kalaban, napasigaw sa desperasyon ang mga Twin-Winged Knights habang unti-unting gumuho ang kanilang hanay, tila hindi mapipigilan ang pagragasa ng kalaban, naghahanap sila ng utos mula kay Count Desmond, kailangan nila ito ngayon na. Sa gitna ng kaguluhan, si Gordon ay sumugod sa labanan, pinapalakas ng pagdating ng kanilang mga kakampi, puno ng galit, sumigaw siya, pinapababa sa mga kabayo ang mga kalaban, handang ay paranas sa kanila ang paghihirap, samantala, isa sa mga Twin-Winged Knights ang nagtipon ng lakas ng loob at pinatatag ang kanyang mga kasama, hindi na raw ito oras para maghintay ng utos, kailangan nilang panindigan ang kanilang formation at lipunin ang bawat kaaway sa kanilang harapan. May ilang Twin-Winged Knights na humiwalay sa pangunahing puwersa at diretsyong sumugod sa mga mangkukulam, kina Gordon, Galveric, Alfoy, at Vanessa, na kanilang kinilalang pinakamahihina at pinakakapagod na mandirigma sa larangan. Nang makita sila, napangiti si Gordon ng pilit at may kaba, hindi ito ang inaasahan niyang mangyayari, napamura naman ang kanyang kasamang pirata, sinisisi ang isang walang ingat na kilos na nagdala ng pansin ng kalaban sa kanila, sa likuran nila, si Alfoy ay halos hindi na makatayo, mapatla. Pagod na pagod, at wala nang natitirang mana. Sa sandaling tila katapusan na nila, may sumigaw ng fire. At biglang umulan ng mga palaso mula sa itaas. Tumama ang mga ito sa mga Twin-Winged Knights sa huling segundo, at nailigtas sina Gordon mula sa tiyak na kamatayan. Nang lingunin nila kung saan ang galing ang tulong, nakita nila ang mga sundalo sa burol, isang tinig ang umalingaw-ngaw sa gitna ng kaguluhan, si Claude, nakaupo siya sa kanyang kabayo, kalmado ngunit may awtoridad. At iniutos niya ang agarang pagsuporta sa kanilang mga kakampi. Agad na umaksyon ang mga tauhan ni Ghislaine, pinasabog ang kalaban sa sunod-sunod na putok ng crossbow. Ang Black King ay sumugod ng buong bilis. Inililigtas si Jillian habang tinatabig ang sinumang hamarang. Si Walter at ang kanyang mga tauhan ay nagpatuloy sa pag-atake. At mula sa bawat direksyon, tuluyang nagbago ang takbo ng labanan, isa-isa nang bumagsak ang mga tauhan ni Count Desmond. Mula sa kaguluhan ng digmaan, tumuon ang lahat sa pinakamahalagang tagpo, ang tunggalian ni Ghislaine at Desmond. Magkatapat ang dalawang mandirigma, mabilis na umamba si Desmond, ngunit sinalag ito ni Ghislaine gamit ang patag na bahagi ng kanyang palakol, sumunod ang mabilis na galaw ni Desmond, umiwas, umikot, at sumuntok pababa, ngunit nabasa agad ito ni Ghislaine, itinanim niya ang kanyang palakol sa lupa, tumalon, iniwasan ng suntok, at gumanti ng isang sipa diretso sa mukha ni Desmond. Hindi siya huminto, agad niyang sinundan ng isang pabagsak na atake. Sinubukang harangin ni Desmond, ngunit sa lakas ng tama, napaatras siya at napaluhod. Muling sumugod si Ghislaine, habang pinapanood ni Desmond ang pagbagsak ng kanyang mga tauhan sa paligid, may nabasag sa loob niya. Sa buong buhay niya, wala siyang pagkakamali, perpekto ang bawat plano, tama ang bawat desisyon, hindi niya kailanman naranasan ang pagkabigo. Ngunit hindi siya binigyan ni Ghislaine ng oras para mag-isip, sunod-sunod ang kanyang pag-atake. Kahit na nasasagip ni Desmond ang bawat isa, bigla siyang sinalubong ng isang sipa sa tiyan na nagpabagsak sa kanya. Bumagsak si Desmond, duguan at halos wala ng hininga. Nang makita niyang muli siyang aatakehin ni Ghislaine, napaisip siya, bakit ito nangyayari? Isang malakas na pabagsak na atake ang pinakawalan ni Ghislaine, nasalo ito ni Desmond, at ang banggaan ng kanilang mga sandata ay tila sumabog sa lakas. Napansin ni Ghislaine, napigilan yun ni Desmond, sa gitna ng galit, sumigaw si Desmond. Tinatanong kung sino si Ghislaine para sirain ang lahat ng kanyang itinayo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, gumuho ang kanyang mga plano. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa bigat ng sandata ni Ghislaine, ngunit nag-ipon siya ng lakas. Ibinulalas niya ang sakit at galit, ang mga taong nagtiwala sa kanya ay namatay. Tiniis niya ang sunod-sunod na kahihiyan. Sa huling pagsisikap,
naitabig niya ang sandata ni Ghislaine at napaatras ito. Biglang sumabog sa galaw si Desmond at sumugod ng diretso, ngunit mabilis na umiwas si Ghislaine, sabay kontra gamit ang kanyang palakol, nakaiwas si Desmond sa pamamagitan ng isang akrobatikong pag-ikot, at mula sa kaibuturan ng kanyang dibdib ay sumambulat ang isang sigaw, galit na galit, paulit-ulit na sinisisi si Ghislaine, muli niyang ibinagsak ang espada, ngunit nasalo ito ni Ghislaine, wala siyang oras para ihanda ang palakol, kaya espada ang ginamit niya sa pagsalag. Ibinuhos ni Desmond ang lahat ng natitirang lakas sa isang malakas na pagtulak ng kanyang espada, sa banggaan ng kanilang mga sandata, muling sumabog ang puwersa, nagbuga ng makapal na alikabok at itinapon si Ghislaine palayo. Paglapag ni Ghislaine, agad niyang nabasa ang nangyayari, ang kapangyarihang yun, inuubos na ni Desmond ang kanyang manacor, pati na ang sarili niyang buhay, para lamang palakasin ito. Unti-unting bumalat ang isang aura kay Desmond habang ipinapahayag niyang hindi siya maaaring matalo, hindi niya hahayaang maglaho ang lahat ng kanyang pinaghirapan, para maitama ang lahat, iisa lang ang paraan, kailangan niyang patayin si Ghislaine, sa huling bugso ng kanyang lakas, ibinuhos niya ang lahat sa isang galaw at sumugod kay Ghislaine sa bilis na halos hindi makita. Nakita ni Ghislaine ang paparating na atake, at malinaw sa kanya na wala na siyang oras para umiwas. Sa isang iglap, tila tinamaan siya, lumipad ang kanyang helmet sa ere, ngunit sa pinakahuling sandali, bahagya niyang nailihis ang atake, kaya't sugat lamang ang tinamo niya imbes na kamatayan, habang umaagos ang dugo, mahina ngunit malamig ang kanyang tinig, hindi pa rin niya makalimutan ang pakiramdam ng kawalan nung una niyang pinatay si Desmond, kahit paulit-ulit niya itong pinunit sa kanyang isipan, hindi pa rin nabuhay muli ang mga mahalaga sa kanya. Sunod-sunod na bumalik sa alaala ni Ghislaine ang mga mukha, ang kanyang ama, kapatid, sina Vanessa, Alpho, Claude, Care, Jillian, at Belinda, ngunit ngayon, iba na, ngayon, dudurugin niya si Desmond para sa kanila. Nagsimulang tipunin ni Ghislaine ang kanyang mana, iniipon, pinipiga, at saka pinakawalan ng isang matinding kontra-atake patungo sa ulo ni Desmond. Bahagyang nakaiwas si Desmond, ngunit hindi sapat, tinamaan ang kanyang tainga. Mula roon, naging sunod-sunod na marahas ngunit kontroladong pag-atake ang lahat, sabay ginagamit ni Ghislaine ang palakol at espada, bawat hampas ay sinasalag ni Desmond. Ngunit agad din itong sinasagot ni Ghislaine, ginamit niya ang palakol para sirain ang balanse ni Desmond, at saka itinulos ang espada sa katawan nito. Sinubukan pa ring lumaban ni Desmond kahit may espada na sa kanyang katawan, ngunit muli siyang nahadlangan, isang malakas na tama ng palakol sa dibdib, at sa isang malinis na galaw, naputol ang kanyang kanang braso, naliligo sa sariling dugo, hingal na hingal, nagawang bamulong ni Desmond na sanay si Ghislaine na lang ang kanyang pinuntirya sa simula pa, hindi ang kapatid nito. Hindi sumagot si Ghislaine, sa halip, muli niyang itinulos ang espada sa dibdib ni Desmond. Lumipat ang tagpo kay Raul Josephe, na nakaupo sa kanyang pribadong opisina kasama ang kanyang mga tagapayo, pinatahimik niya ang mga ito at malamig na tinanong kung bakit tila gulat na gulat ang lahat sa biglaang digmaan ni Count Desmond, ipinaalala ng isa na ito ay isang paglapastangan sa dukol na angkan, at dagdag pa ng isa na ikinagalit ito ng maharlikang pamilya, lalo na't naaresto na ang lahat ng maharlikang kakampi ng dukol na paksayon sa kabisera. Tinitigan sila ni Josephe sa paraang parang isang manlalaro ng chess na nakatingin sa mga piyesang wala ng silbi. Para sa kanya, kung nawawala agad ang kanilang composure sa isang napakaliit na bagay, malinaw na hindi sila karapat-dapat sa kanilang posisyon. Dahan-dahan niyang ipinaliwanag na nitong mga nakaraang panahon, si Count Desmond ay hindi na nakakamit ang mga resulta na dati niyang napapanatili, at madaling isipin kung gaano yun kabigat para sa isang taong tulad niya. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, sa pinakapuso raw ni Desmond, isa siyang taong buong buhay na hinabol ang perfection. Ngayon, pilit niyang binubura ang bahid sa kanyang kasaysayan, naiintindihan niya ang damdaming yun, ngunit kung hindi man lang nila kayang unawain ang kalooban ng isang tao, paano nila matatawag ang kanilang sarili na tunay na tagapayo ng kanyang kamahalan na si Delphine? Ipinilit ng isa sa mga tagapayo na wala silang duda na masasakop ni Desmond ang hilaga, ngunit ang kanilang alalahanin ay kung ano ang mangyayari pagkatapos, kung susunod pa ba si Desmond sa utos ng dukol na angkan kapag nakuha na niya ang kapangyarihan doon, sa halip na makipagtalo, simple lamang ang sagot ni Josephe, kapag nagsimula na ang digmaang sibil, mapipilitan si Desmond na sumunod, gusto man niya o hindi. Doon nagsalita si Cain Balzac, ang kanyang tinig ay may bigat ng isang taong nakakita na sa tunay na lakas ni Ghislaine at hindi niyo nakalimutan, tahimik niyang ibinato ang tanong, ano ang mangyayari kung matalo si Desmond? Agad na bamigat ang hangin sa silid. May isang tagapayo na agad tumawa at nagsabing imposible iyon, paano matatalo ang isang hukbo na may 30,000 sundalo ng isang puwersang kakaunti lamang? Ngunit si Josephe ay hindi tumawa.
Sa halip, tumingin siya kay Kian ng may tunay na interes at tinanong kung iyon ba ay ikinababahala niya. Ang sagot ni Balzac ay kalmado ngunit malinaw, hindi dapat maliitin si Ghislaine, at kung sakaling mangyari ang hindi inaasahan at matalo si Desmond, ang tunay na kinatatakutan niya ay ang kapangyarihang ilalabas nito sa huling sandali. Sa pagbabalik ng tagpo sa larangan ng digmaan, makikitang nakabaon ang espada ni Ghislaine sa katawan ni Desmond, ngunit sa kabila nito, hindi pa rin siya patay, sa halip, mas maliwanag, mas buhay, at mas nakakatakot ang kanyang mga mata kaysa sa kahit anong sandali sa buong laban. Ano nga ba ang kapangyarihang tinutukoy ni Kian Balzac? Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at pindutin ang bell para hindi mo mamiss ang susunod na bahagi.